Sa pag-cover ng bust pad, fold tayo ng tela, tapos i-fold din natin yung bust pad. I-align natin sa folded cloth yung bust pad sa lower side. Tapos yung sa may taas at sa may gilid, lagyan natin ng 1/2 inch allowance. Yung sa taas, yun ang daanan natin ng tahi. Para makuha natin yung curve sa bust pad. Kung susukatin natin yan, 2 inches yan ang pagitan sa alignment. From center hanggang sa curve. Na kung alam mo ang paraan na yan, kahit wala pang bust pad, makukuha mo yung curve sa may dibdib natin. Kaya sa dart manipulation, yun ang pinaka-importante na malaman na paraan para makuha ang technique paano i-fit yung gown. Kahit nasa bustier, kahit wala kang pattern, pag alam mo ang paraan na yan, kaya mo nang gawin yung bustier. Sa 2 inches pataas, magdagdag tayo ng satin kasi yun ang design. Ginawa ko yung bias na cut na lang para madali siyang aayon sa curve sa cut, pero pwede yan straight line lang. Mas gusto ko kasi yung bias na cut kasi madali lang siyang i-adjust. Tahi natin sa may 1 3/4, doon tayo magtahi. Para pagka-fold, eksakto lang ang distance niya. Hindi siya masyado malaki, hindi rin maliit yung design na satin doon sa may pinakataas. Yung satin, kailangan natin takpan yung bust pad kasi skin tone yung color, hindi siya ayon sa kulay ng cocktail dress. So, paano natin kinat yung lace, ganun din pagka-cut natin sa satin. Pinala natin siya para hindi na magsukat-sukat pa. Tapos ikat na lang natin ang diretso. Ganun na din sa kabilang side. Kasi kailangan pantayan ang dalawang side. Kapag nag-cut tayo ng doble-dobleng tela, dapat ipin talaga siya para hindi siya gagalaw. Pantay yung pagka-cut sa taas at sa baba. Itahi din natin yung satin katulad sa pagtahi natin ng lace. Pati na rin yung sa kabilang side. Pagkatapos, una natin siyang ilapat doon sa bust pad bago natin ilapat yung lace. Sa paglapat natin, itahi muna natin siya sa bawat side. Kailangan takpan muna natin ng satin bago natin takpan ng lace kasi para flat yung ng satin, kasi yung lace mag-stretch kasi siya. Kung sabay natin silang i-cover, hindi siya magpa-flat sa bust pad kasi stretchable yung cloth sa lace. Kaya kailangan una natin yung satin bago natin i-flat yung lace sa bust pad. Cut natin yung mga lagpas na tela. Tapos yung sa lace na nilagyan natin ng satin, tayo muna natin yung sa may taas para flat na siya kung tinahin na natin doon sa bust pad. Tapos sa paglapat natin doon sa bust pad, tayin natin muna doon sa likod bago natin i-flip doon sa taas.
para clean yung surface niya sa may likuran. Tapos i-flip natin nun sa taas. Tanggalin natin yung mga extra na tela. Tapos ilapat natin siya bago natin itahi. Dapat tight yung pagka flat doon sa bus pad bago natin siya itahi para maganda siyang tingnan. Pagkatapos yung mga lagpas na tela i-cut din natin para may handa natin siya sa pag-attach natin sa gown. Tapos yung isang side din, ganon din natin pagkagawa pareha sa isa. Lagyan natin ng lace. Pagkatapos na ilapat doon sa bust pad. Sa paglapat ng bust pad, dapat ipin yung center para hindi siya tabingi. Saka natin tahiin. Kasi pag hindi yan align sa gitna, pangit yung result niya, tabingi. Tapos cut din natin yung mga extra na tela katulad ng isa. Tapos i-flat, ipin natin, saka itahi dun sa may gilid. Dapat itahi talaga yan bago i-attach. Kasi para sa pagtahi natin sa body, maganda yung pagkadugtong. Sana may natutuhan kayo sa video natin ito. Subscribe for more.